Laygon ang Ginoo nining kabuntagon. Salamat sa iyang bag-ong kusog nga gihatag kanato nga kita gitagaan na pud og laing adlaw ug aniya na sab kita nining bulan sa April, unang Domingo sa April. Ug salamat sa iyang makanunayon nga pagbantay kanato og pag-atiman o pagpreserba sa atong mga kinabuhi. So atong nasayran nga sa tibuok kalibutan daghan ng mga tawo nga nakalas tungod niini nga virus, tungod niini nga mga balatian nga nagakuyanap sa tibuok kalibutan. Apan tungod kay ang Ginoo padayon nga naga-preserve, nagaatiman kanimong kanako aniya karon kita makapamati pa sa pulong sa Dios. Ug ako nga pangumusta sa matag usa nga mga kaigsuonan nato sa matag usa ka panimalay. Ako mga pag-aampo o panghinaot nga naa gyud mo diha sa maayong panglawas ug sa makanunayon nagatinguha kamo diha sa pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang iyang mga pulong nagapasalig gid kanunay na kung kita mangita kaniya mahakaplag gid kita. Kung kita magahatag og panahon diha kaniya makasinati gid ta sa iyang presensya, makasinati gid ta sa iyang pagpanlihok sa atong kinabuhi. Sa tanan natong mga kaigsuonan nga mga naa sa abroad, salamat kaayo sa padayon nga inyong pagkupot pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. In spite sa mga panghitabo, salig gid kanunay diha sa Ginoo kay ang Dios lamang ang magahatag kanato og proteksyon o magahatag kanunay kanato sa pag-atiman bisan pa sa astang dapitan ini nga kalibutan. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga paghatag panahon bisan pa sa pagtan-aw nini nga mga video sa usa ka mensahe nga akong ipadangat diha kaninyo. Mahitungod sa pulong sa Ginoo, naghangyo ako nga atong tagaan og higayon gayud kanunay ang pulong sa Ginoo nga makapenetrate diha sa atong kasing-kasing. Hinumduman nato ang pulong sa Ginoo mao kini ang kalanon sa atong kalag. Kung mawori man gani ta sa atong pisikanhon nga pagkaon, how much more diha sa atong spiritual nga pagkinahanglan. Nga gikinahanglan gid nato kini tagaan ug pagtagad. Apan sa dili pa magahangyo ko kaninyo diha sa matag-usa ninyo kapanimalay o asa man mong dapita. Just pause for a while. I will be praying, ampo ta before ta magapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amahan nga langit no nini nga buntag. Ikaw lamang ang Dios nga ang ngayan simbahon pasidunggan sa among kinabuhi. Tungod kay giila namo nga wala gayud kami kung wala ikaw. Salamat Ginoo nining adlaw. Salamat Lord God sa bag-ong kinabuhi kusog nga imong gipatagamtam kanamo. Takos ka angayan kang simbahon pasidunggan sa among kinabuhi. Lord God sa matag usa karon ka panimalay, padayon ikaw nga magapamuhat ngadto kanila, padayon ikaw magaministeryo sa imong pulong ngadto sa matag usa nga kasing-kasing. Bisan pa Lord God sa unsa man Lord God nga mga pagkinahanglan o physical, spiritual, emotional, and even in all aspect of our lives, Lord God, we entrust to you that you will touch upon their lives right now. Unsa man Lord God ang ilahang mga kabalaka, mga kahadlok nga gibati. Lord, you are our comfort zone. Ikaw ang Dios, ikaw ang dapit nga among kasaligan, ikaw ang Dios nga wala magabiya kanunay kanamo. Lord God, salamat Ginoo nga bisan pa Lord God taliwala sa hulga Ginoo sa mga balatian sa palibot. Apan Lord, ikaw ang Dios nga dapit nga diin amo nga safety kanunay. Ikaw ang Dios nga amo nga dalangpanan sa tanang higayon. Salamat Ginoo nining adlaw. Matuboy ka, mapasidunggan ka sa among makinabuhi. Lord God, ikaw ang Dios nga magaministeryo sa matag panimalay. Ikaw magaministeryo sa matag usa ka individual, Lord God. As they listen to your word, Lord God, as they have time, Lord God, to worship you in spirit and in truth, Lord, let your touch be upon their lives right now. Kung sa man, Lord God, nga mga nagabalda, magababag karon, among ginabadlong ang gahom sa kaaway sa ngalan na Jesus nga Nazaret nun. In the name of Jesus, Lord God, ay may mo kaming gawas nun Ginoo diha sa pagpamati sa imong mga pulong.
Dalaygon ikaw sa walay katapusan, ikaw magadihog si mong alagad, ikaw magahatag kaalam ug kahibalo kan among tanan Ginoo, nga kini mga pulong nga among pagada pamatian Lord God, makahatag ka namong kaldasig kalipay diha sa pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Your name be lifted up, your name be exalted, in the mighty name of Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo nini nga buntag. Praise the Lord. Nini nga buntag dalhon ta mo sa tema nga mag-share ako kaninyo may tungod sa usa ka topiko nga a strong tower. So usa ka lig-on nga kanabang dalangpanan nato sa Ginoo. Na isa ka awit nga dalangpanan ka ug Dios kasagugma. Kana nga awit usa na ka kanang gitawag biblical song in Psalms nga ang Dios lamang gyud ang atong dalangpanan sa atong kinabuhi, wala nay lain pa. Dinhi sa kalibutan pwede tang mudangop, mga itagtabang, pero ang pinaka lig-on, a strong tower nato mao lamang gyud ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. In Proverbs chapter 18 verse 10 nag-ingon diha, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and they are safe. Ang ngalan sa Ginoo usa ka lig-on nga tore. Ingon pa dinhi, strong tower. The righteous person runs to it and they are safe. So, kung imong kaning pamalandungan ang pulong sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo, not in the tower itself, kung naa kay gibuild nga building nga taas kayo, not in that facility, not in that building. Our strong tower is in the name of the Lord. Naagid sa ngalan sa Ginoo. And we, the people of God, who are called according to His purpose and according to His will, we are being kanabang gitawag tag mga righteous people because of the grace of God. Not because of our works, but because of the grace of God nga pinaagis nitong pagtuo nahimo tang matarong gimatarong ta tungod ni Kristo Jesus, in which He is our Lord and Savior over our lives. And more than 2,000 years ago, He died on the cross for you and me. Aron makasiguro siya nga diin tagaan tag kasiguruhan nga diin siya gayud ang lig-on natong dalangpanan sa panahon sa tanang kalisdanan. Hallelujah. In Psalm 61 verse 3 up to 4, ingon dinhi, indeed, you are my shelter, a strong tower that protects me from the enemy. I will be a permanent guest in your home. I will find shelter in the protection of your wings. So, nindot kayo ang pulong sa Ginoo ni Salmista David, naingon pa siya nga, ikaw ang akong dalangpanan. Ang imong lig-on nga tore naga-protect kanunay kanako. So, kini nga mga pulong sa Dios sa nga atong nabasa, maghatag kanatong encouragement every day as we face along this journey of life. Unsa man nga panghitabo, not only this nga mga panghitabo nga medyo naa sa ato ang palibot karon, but in all aspect of our lives, ang Dios lamang gayud ang atong kadangpan sa atong kinabuhi. Because as I have said that there is uncertainty diha sa ato ang palibot. Walay kasiguruhan. Apan diha sa Ginoo naa gayud ang kasiguruhan. Ang word nga tower, it means fortress. It is a building designed to withstand attack. So, fortress, dalangpanan. Usa na ka building nga gidesign kung imo nang tan-awon ang usa ka nate picture nga usa ka tower. Mao ni ang sa una nga na-slide tower sa watchman para maghatod og mensahe ngadto sa uban nga diin naay ni atake kanila.
It is God who is our strong tower nga kanunay mo address sa atong pagkinahanglan, dili ta ngay mahadlok. Amen. He is our strong tower. The safest place on earth is in the presence of God. Ang pinaka-safety nga dapit dinhi sa kalibutan, mao lamang gayud ang diha sa presensya sa Ginoo. Walay lain pa. Kung sa ato ang dapit karon, sa ato ang panghitabo karon, the safest place is at home. Kung naatas atong panimalay, mao nang makaingon ka nga safety ka kay mao na bitaw ang gobyerno naghatag og direktiba nga diin stay at home. Mao na home quarantine aron dili ka matakdan sa virus. So the safest place on earth is not in home but in the presence of God. Kung bisang pag makaingon ka nga naa ka karon sa imong panimalay, safety na ka. Yes, it can be you are safe from the virus or from being contaminated by the virus. Pero pwede nga naa ka sa kakuyaw gihapon sa imong kaugalingon kung wala ka diha sa presensya sa Ginoo. Ngano man, kung moabot man si Mr. Kamatayon, dili pinaagi sa virus o sa unsa man nga mga mata nga paagi nga diin kita mo biya nini nga kinabuhi, mahimong makuyaw ang imong kaugalingon. Kay after death is judgment. Now, kung ang atong kinabuhi wala makonect diha sa presensya sa Ginoo, medyo naay murag kuyaw ang imong kahimtang igsoon. Hallelujah. Sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, kinahanglan nga masiguro nato. Kung sa physical gusto nato masiguro nga mahimutang usa ka safety kanang naatay kasiguruhan mo nang ang gobyerno naghatag og kuan nga didto mo sa balay, stay at home para dili mo kuyanap ang virus. Nay sa kapangutana dinhi nga akong gibutang dinhi. When will be your house become your home? So, ano sa ka mahimong ang imong balay nga matawag nga imong Pinoy-anan, okay? So, ang balay og Pinoy-anan. Isa may kalahian. So, your house become your home. Now, ingon pa sa dictionary, house is a dwelling place, a building made for people to live. Building, ha? Ang house is, it refers to a building. While home, it is a family group or a family or any other group that lives together. Mo na ang home. Naay usa ka panimalay o pamilya nga nagpuyo nga hiusa diha sa usa ka dapit. Now, mahimong matawag lamang na ang usa ka balay nga home kung naay nagpuyo diha, kung naa mo nagpuyo diha. Now, I believe that today or this situation, murag diha nato na sinati ang gitawag panahon nga we are at home. So nagkahiusa ta diha sa matag usa ka panimalay. We are being slowed down by our travels and mga schedules around the community kan sa trabaho uli diretso. Wala na kay ingon pa nga other extra curricular activities. So you are at home. A family that dwells together in a certain place is mo na siya ang you are at home. Now, ang design sa Ginoo is family. And God is kanabang mo na ang iyang design kanato nga mahiusa ta sa usa ka pamilya. Ang pamilya nga diin kanabang muila nga dunay Dios sa iyang kinabuhi. Daghang mga pamilya karon nga nahiusa diha sa ilang panimalay. Pero I don't know kung tinuod na ba ka. Doon na sila'y unity, doon na sila'y gitawag togetherness in their hearts or sa tibok nilang kinabuhi. So
So siguro nang tungod sa technology mabahin gyapon ang atong attention. So kinahanglan nga mahibalik kita kanunay diha sa panimalay. Una, ang design sa Ginoo gusto ta mahibalik diha sa panimalay sa Dios. That is why God is saying in His Word diya sa John 14 verse 1 up to 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. In other translation, in my Father's house are many rooms. But pasabot nga, ang house nga gi-prepare sa Ginoo kanato dili mahimong home nato kung dili ta muadto ni ana, kung dili ta mahiadto ni ana. That is, God is trying to awaken us nga aron ma-appreciate nato nga do na gyud tay dapit nga diin adtuan. And the safest place is in the presence of God when we are at home in His presence. But by this time, gusto na ko nga i-share kanatong tanan nga gusto sa Ginoo nga mahimong mahibalik gyud ta kanunay diha sa panimalay sa Ginoo. Hallelujah. Usahay wala na tay higayon nga makasinati sa iyang presensya tungod kay sa atong kabisi. I hope nga nining higayon natay pagtagad sa presensya sa Ginoo nga diin makatagamtam ta kanunay sa imong nga pulong. God is calling us to come home and find shelter in a strong tower. Ang Ginoo nagtawag kanato nga muadto ta, muduol ta ngadto kaniya aron makatagamtam ta sa iyahang pag-atiman kanato. We will find shelter in a strong tower. So mo siya, come all tanan nga gikapuyan, gibudlayan, duol kanako. Kining kalibutan nato nga gipuy-an, puno gyud ni sa kasub-anan ingon pa si Job nga natawo ang tao ug puno sa kasubo ug kasamo. So as we are being born in this world, naa gyud nay kakambal nga mga kasakitan, mga pag-antos nato sa kinabuhi. But thanks be to God nga taliwala ni ana, wala ta niya gibiyaan ni talikdan. Kay siya ang atong strong tower sa atong kinabuhi. As I have said in Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous person runs into it and they are safe. So, adunay dapit nga mahimo kitang safety kanunay diha lamang gayud sa presensya sa Ginoo. Then the fire of God or the fire of His presence when is in us, I believe that the power of diseases, the power of Satan cannot penetrate us tungod kay naa ang gahom sa Ginoo. Nayo sa kaawit nga, for the Lord is my tower and He gives me the power. Diba? Kanabang kung ang Dios ang atong turi, ang lig-on natong turi, mahimong tagaan tagkusog, tagaan taggahom sa Ginoo nga makasurvive, makasugakod sa tanang klase nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen. The Lord Jesus Christ is our strong tower. Siya lamang gayud ang atong strong tower. Si Jesus Christ. Ang iyong padiha sa iyang mga pulong nga every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord of all. Amen. Tanan, tuod tanang dila magapiko sa ngalan ni Jesus. Walay laing ngalan sa langit, sa ilalom sa langit, sa yuta, ilalom sa yuta, nga diin sangpiton ang ngalan lamang ni Jesus Christ. Is the name above every name. That is our strong tower. Siya lamang ang Dios nga ideklara nato ang ngalan nga kasaligan, ang ngalan nga atong dalangpanan, ang ngalan nga makabungkag sa tanang talikala, tanan buhat sa kaaway nga dili maka-overpower sa ngalan ni Jesus. Because the name of Jesus is our Lord of all.
Dios siya. Gamhanan siya nga Dios sa atong kinabuhi. Jesus Christ is our strong tower. Amen. How can we see that we are home in a strong tower? Sa unsa nga paagi makaingon ka nga naa ka, nahibalik na ka, o nakasulod na ka diha sa lig-on nga dalangpanan nga mga strong tower nato nga si Jesus. First is, we need to walk by faith. Maglakaw ta diha sa pagtuo nato sa Ginoo. Kumusta imong pagtuig suon? Kumusta imong faith diha sa Ginoo? Kaya ang pagtuo, ingon ang Hebrews chapter 11 verse 1, ang kahulugan sa pagtuo mo ang may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Gilauman nato. Mo tong gi-share nako, hope in times of uncertainty. Gilauman nato nga ang Dios gayon ang makahimo kanato og tabang kanunay in this time. Nini nga higayon. Way lain. So bisang pag-unsa nga mga pamaagi nato, kung wala ang gahom sa Ginoo magapanliho, wala kita. Hallelujah. Pansalamat sa Ginoo nga kinahanglan ta maglakaw diha sa pagtuo. We are home when our faith in Jesus is intact. Mahimong matawag ta nga naa na ta diha sa panimalay sa Ginoo, nahibalik na ta diha sa panimalay sa Dios kung ang atong pagtuo intact pa kanunay. Kumusta yung pagtuig soon? Basin tuo na lang na. Basin mura na kanabang mura we are just kanang follow or just goes to the flow of this world kanang mo nga tuo ra gyud. Yes, tinuod tanan mga tao nituo sa Ginoo pero lahi gyud tong naay tinuuray nga pagtuo sa Ginoo. Tan-aw nato ning usa ka example diya sa Biblia. Many are calling the name of the Lord but lack of faith. Daghan tawag sa Ginoo. Siguro gani karon daghan ni ampo sa Ginoo, daghan ni duol diha sa presensya sa Ginoo. Ang pangutana, tinuuray ba ka ang ilang pagtuo sa Ginoo? Hinumduman nato nga ang pagtuo importante gayud kini diha sa pamilya sa Ginoo. Nay mga pamilya nga nabungkag tungod kay wala na sila ganahi. Wala na relationship. Wala na ang connection. Now, our connection in the family of God because of our faith. We are saved through faith. Amen. Giluwas ta tungod sa atong pagtuo, kay nitawag ta sa ngalan ni Jesus, ug angayan lamang nga kita tawgon mga anak sa Dios. Amen. Sa tanang nituo ug didawat, ingon ang Biblia sa John chapter 1 verse 12. Panganganlag anak sa Dios. Kung nahimo kang nagtuo ug nidawat sa Ginoo, then you are at home. Ug hinumdumi igsoon nga nayo sa kaning pagtuo dako kay ni nga elements in our life. Especially in healing, diya sa kaayuhan. Ang kaayuhan sa atong nasod nagsukad kini sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ang pag-deliver kanato gikan ni ining mga butang nga makahadlok sa atong palibot, nagkinahanglan og pagtuo. Dapat kita nga mga katawan sa Ginoo mag-unag gyud ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo, mo address ni ini nga higayon nga kung doon na may pakigubat ang mga naa sa frontliner nga mga tao, makaigsuonan nato mga doktor, nurses o kinsa nga naa sa panggobyerno asdam ni ini nga talikala o sa kaaway nga pagsulay mga balatian, kita kumusta atong gihimo nga makatawan sa Ginoo. When you are called in His family, you have something to do with our faith. Sama sa sitwasyon nga nasinati ni Jesus Christ, nga sa kadaghang tao nga nagpunsisok nakigkuyog niya, niingon siya sa iyang sabihang niingon siya nga, kinsay nihikap nako? Who touched me? Kadtong ning experience niya nga nay usa ka babae nga nagtalinugo pila na katuig nag-antos sa iyang balatian. Grabe, pila na katuig. Unya niingon siya sa kaugalingon, makahikap lang ko sa sidsid sa biste ni Jesus, maayo na ko. Mauto nga pagtuo.
Sa kadaghang mga tawo nga nagapunsisok kaniya, pero nakapansin si Jesus, miingon siya nga, kinsay nihikap nako. Mao pud ni ang pagtuo dapat nga mabatunan nato nga din makahikap ta. We can touch His presence. We can touch Jesus Christ. Pinaagi sa atong pagtuo. In Mark 5 verse 34 ningon siya, He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your diseases." Sa kahimtang nato karon, kung dili nato ma-touch ang presensya sa Ginoo, di nato ma-touch si Jesus, murag lisod, tugay pa, muprolong pa ning atong agony. Mutaas pa ang atong pag-antos. We must join our hands together with our faith in Him, na hikapon nato ang presensya sa Ginoo. Makabot nato ang presensya sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuo nga, Lord, heal our land. Ayuha ang among nasod. Heal this world. Tagaig kaayuhan. Healing requires our faith in Him. Pangutana din igsoon, is our faith really touches our Lord? Ang imo bang pagtuo nakapatandog ba kana sa presensya sa Ginoo? Ang imo bang pagtuo nakapatandog ba ngadto sa Ginoo? Or something tuo-tuo lang ang imong pagtawag sa Ginoo? Murag komplemento ay kanang panahon nato karon murag wala kaayo nato gihatag ang pinaka the best. Yes, we are at home, we are together at home, but we are diverted from many things around us. Bisan pagani ang technology nag-capture kanunay kanato. Daghang mga post dito nga pray, but we cannot pause for a while to pray with intensity in our heart. Kanabang naatay kanang tinguha kanunay nga Lord. Kanang matouch nato ang presensya sa Ginoo. This is the time igsoon nga tandugon nato ang presensya sa Ginoo. Kanang makalingi siya nato. Makalingi siya. Dili mo pasabot nga wala nagtanaw ang Ginoo nato. Kanabang makahatag siya atensyon kanimo nga, uy, ang akong anak, tinuoray gud ang iyang pag-ampo, pag-agulo. Is our faith touches our Lord? Tandugo nato ang presensya sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. Sama sa usa ka babae nga pila na katuig ang iyang pag-antos apan tungod sa iyang pagtuo nakapatandog kay Jesus. In a distance sa kadaghang tao nga nagpunsisok, nagkuyog-kuyog din Jesus, pero napansin siya tungod sa iyang pagtuo. Healing requires our faith. In 2 Corinthians 13 verse 5, put yourself to the test to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize regarding yourselves that Jesus Christ in you? Kanabang kinahanglan nga atong sutaon pag-ayo kung ang atong pagtuo intact pa pagyapon, ang atong pagtuo na paghihapon diha sa ato ang kinasuluran. Kung nagpabilin paghihapon ang atong pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Una-una nato nga ang Ginoo anaa kanato. Jesus Christ is in us. If God is in us, who can be against us? Kung na ang presensya sa Ginoo, wala kay ang ayan kanlukan igsoon. Unless kung ingon pa din you fail the test. Pagsulay nimo, oy, piki man di mong pagtuo. Nga batanon, kumusta yung pagtuo nga batanon? Usay nakafocus na ta sa mga kanabang murag entertainment sa kalibutan. So karon nga panahon, bisag naka-home quarantine, I believe nga entertainment gyapon yung ginauna. Gusto mo malingaw. Pero gamay ra kay tag panahon diha sa Ginoo.
Tagay higayon ang pulong sa Ginoo kanunay diha sa inyong kinasuluran. Sutaa kung nagpabilin pa ba ang inyong pagtuo sa Ginoo. Ay basin naatuod mo nangalagad pero wala na tinuray nga pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Let your faith be bigger than your fear. Kinahanglan nga dako ang atong pagtuo sa Ginoo dili ang kahadlok. Kinahanglan nga kanunay nato sination nga din ang Dios ang naagahid sa atong kinabuhi. He has not given us the spirit of fear. Wala tagitagaan og kahadlok sa Ginoo. Dapat magbatun pagtuo. Pero kung wala kay pagtuo, then fear will take place over our lives. But when faith is bigger than our fear, everything nga atong masinati, mahimong makaingon ka, I can do all things through Christ who gives me strength. Makaingon gid ka igsoon. Let your faith be bigger than your fears. Ikaduha igsoon, when we walk by faith, we need to abide in Him. Magpabilin ta kanunay kaniya. We must have our fellowship, our togetherness, our relationship must be intact always diha sa presensya sa Ginoo. In the end times, kung dili intact ang imong relationship, sulayan igsuon ang imong relationship kung tinuuray bagid kani. Mo nang ikinahanglan nato nga pakusga nato atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ingon siya sa John 15 verse 7, if ye abide in me and my words abided in you. Kung magpabilin kamo kanako, ang akong pulong magpabilin kaninyo. Usay ang atong gikuptan kaning last praise na dinhi. You shall ask anything in my name and it shall be done unto you. Kanira ang atong ginatan-aw nga naingon man ang pulong sa iyo makapangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan. Ug ako ning ihatag. But there is a requirement kanang paingon if ye abide is conditional. If we abide in His presence, kung magpabilin ta diha kaniya, and the words of Him abided in us, magpabilin diha nato. Mo na giingon ni Jesus Christ, you can ask what you will, and it shall be done unto you. Karon nga panahon, kumusta imong abiding? Kumusta imong pagpabilin sa Ginoo? Tinuuray ba nga nagpabilin ka sa Ginoo? Or you are just gitawag ka na bang mura nagtanaw lang, mura kag fans kanunay ni Jesus. But you are not really abiding in His Word. Ikinahanglan nga doon na kay pagkugi nga magpabilin ka diya niya. Kinahanglan nga mo abide ta siyang pulong, amen. Have time to meditate in His Word. That is the biblical perspective, that is the biblical principle nga wala gayud mausab igsuon. Ingon ang Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but shall meditate on it day and night, so that you will be careful to do according to all what is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Kung sa atong pagpangalagad sa Ginoo, minus kahit taga magbasa sa pulong sa Ginoo, mas taas tag panahon diha sa atong mga kaugalingon. Mga batanon karon murag wagi interes. I don't know, pipila lang siguro, lila tanan. I don't know nga sa ato apod mga dagko, mga parents. Unang gipost na ko atong niyaging mga adlaw nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 up to 9. Kung sa ka mahinungdanon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. That is how we abide in His presence. Nga kinahanglan gayud nga mahimong ang atong pagpangalagad sa Ginoo tinuuray gayud. We are abiding in His presence. In the last days, kung dili ka tinuod, biyagad ka, ikambyo nimo imong relasyon sa Ginoo basta lang makakaon ibang physical life. Igsoon atimana ang imong espirituhan nga kinabuhi. Atimana ang imong spiritual life pakan kanunay sa pulong sa Ginoo.
paghatag atensyon sa pulong sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo nagpasalig gyud siya, for then you will make your way prosperous and then you will have a good success. Naagid kay kadaugan. Ingon pa diha sa Psalms chapter 1, basahon nimo na ang whole chapter. Naghisgot diha kung unsa na kabililhon ang pulong sa Ginoo, kay mahisama ka sa kahoy nga natanong daplin sa sapa. Naa kay source kanunay in times of uncertainties, in times of difficulties in life, naa kay source nga maghatag kanimo kalig-on nga dili ka mahadlok taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Naa ang Ginoo. When we abide in His presence, when we abide in Jesus Christ, number one, we are saved. Saved ta. Safety ta. Na ay kanabang gitawag, mo nang gitawag, the safest place on earth is in the hands of Jesus Christ. Kung naa na kay pakigrelasyon diya sa Ginoo, no matter what situation nga imuhang masinati igsoon, you are safe in the hands of God. Ang pagiging safety, dili pasabot nga wala na danger. Na ay danger. Pero na ang kamot sa Ginoo iway kanimo, protekta ka nato. He will protect us. Safe. When we are abiding in Jesus Christ, we are secured. Secured ta. Na kasiguruhan nimo igsoon. Dili lamang nga safe ka physically, but mahimo kang safety pod diha sa presensya sa Ginoo. And siguro po nga diin gitagaan ta niya kasiguruhan diha siyang presensya. Na kung muabot man si Mr. kamatayon, kung mubiya man taning kalibutan, there is a secured place for you. We will be at home in heaven. Amen. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will take you home. Dalun ta mo sa akong balay. Ay diin gani ako ato asab ta mo. We are completely secured in the presence of God when we are abiding in His presence. We are intact always in His presence. You are secured. And the last thing is, you will be satisfied in His presence. Dunay katagbawan. Dili sa kalibutan, di matagbaw ang tao. Taga-agamay ng relief goods, di matagbaw. Magsigreklamo. Na isudan. Wala nila isudan. Sa nga nang kinabuhi na to. Magsige reklamo. While others are not eating, kinahanglan nga, kita nga mga katawan sa Dios may mutang modilo. Nga diin, matagbaw ta diha sa presensya sa Ginoo. Bisan pag-unsang naa diha, maka-appreciate nga that is the provision of God. Pasalamaton ta sa pag-provide sa Ginoo. Pasalamati ang Dios na bisan pataliwala niini nga kahimtang ang Ginoo nagtagad kanimo kanako. Amen. Igamit ang mga tao, pasalamati ang Dios. Ayaw pagreklamo. In everything give thanks, for this is the will of God. Amen. Papasalamaton ta kanunay diha sa Ginoo. You will be satisfied in His presence. Kung naa ka diha sa presensya sa Ginoo, ni-abide ka diha sa presensya sa Ginoo, there is satisfaction. Matagbaw ka. Manang ingon pa diha sa Psalm 61 verse 3, indeed, you are my shelter, a strong tower that protects me from the enemy. I will be a permanent guest in your home. I will find shelter in the protection of your wings. Kanang word nga, I will be a permanent guest. Dili na ka guest, di na ka bisita. Mahimo na kang usa ka tawo nga nagpuyo na diha sa panimalay sa Dios.
Gusto sa Ginoo nga makig-uban gyud ta niya. Gusto sa Ginoo nga we will be at home in heaven. Di ta niya biyaan ni talikdan. Gusto ta niya kanon ay amumahon ug atimanon. Ayaw pagbiya. Diya sa pangalagan sa Ginoo. Pabilin nga matinuohon. Pabilin nga diin mukupot siyang saad ug maghimong magpadayon nga mag-seek kanunay sa presensya sa Ginoo. Tagaig panahon ang Ginoo igsoon. Paghatag og higayon diya sa presensya sa Ginoo. In times like this, we need to live by faith and abide in Him always. Nini nga higayon igsoon, magpabili na katong pagtuo. Sa experience sa mga disciple katong nitabok sila sa lanaw and then naiunos nga nihapak sila. Grabe ng panimbang-timbang sa mga disciples while Jesus is sleeping. Nagpatulog-tulog dito sa ulin. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. No worries. Kada ang gitawag nila si Jesus, Ginoo, mga lunod na ta. Nitinog si Jesus o gipaundang ang unos o ni kalma. Ingon siya, asa naman ang iyong pagtuo? Where is your faith? Pangutana po sa Ginoo nimo igsoon, asa naman yung pagtuo? Basin panahon ni ini nga kahimtang, nataranta na ta or nagpanik na ta. Hinumdumi nga kanabang kanunay nimo kuptan ang pasalig sa Ginoo mutuo gid ta niya. For Jesus Christ is our strong tower that will keep us and take us. Kanang word will keep us. Ampingan ta niya. Niya kinabuhi. Kung dili man ta anang kuhaon moabot naman ang gitawag appointed time nato nga butaliwan na taming kalibutan na He will take us to our heavenly home. Amen. And I am excited for that. Gadalun ta niya sa dapit nga iyang giandam kanimo kanako, in which we are safe, secured, and satisfied. Kung you are at home, you are at the presence of God, you are safe, secured, and satisfied. Dalay ko ng Ginoo igsoon. Ini nga buntag. Ikaw ug ako, kitang tanan, we must have our faith strong enough. Our faith must be intact kanunay diya sa presensya sa Ginoo, and we must abide seeking His presence. Paghatag gayon igsoon, planuha ang imong panahon nga naka-home quarantine ka. Isulit nga mababad ka diya sa presensya sa Ginoo, mababad ka sa pulong sa Ginoo. Igsoon ini nga buntag, I challenge you. Come to Jesus. Fix on Jesus, the author and the finisher of our faith. Duol guide kanunay diya sa presensya sa Ginoo. Magampo ta. Amahan nga langit no ini nga buntag. Thank you God for your message. Thank you God for your touch to our lives, oh God. A lot of things that we consider a failure, but thank you so much, Lord, that as you have died on the cross of Calvary, it is a victory for us, oh God. Salamat Ginoo nga Ikaw ang Diyos ang ayang simbahon pasalamatan sa mga kinabuhi. Padayon ka, Lord God, nga magapanalangin sa mga katawan. In every family, I pray, Lord Jesus, for your touch through the lives. In every individual, mga batanon, mga babae, lalaki, mga hamtong, I pray, Lord Jesus, for your touch through their lives right now, wherever they are, that our faith are intact with you, and we continually abide in your presence. Salamat, Lord, nga Ikaw ang among strong tower, Ikaw ang among dalangpanan, Ikaw lamang ngayon ang isaligan sa danay. Magapanlihok ka sa iyong katawhan, salamat sa pagpanalangin ngadto sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka, dalaygon ka.
Kung sa may kahimtang nila, silang panglawas, mga pagkinahanglan, ikaw ang provider, ikaw ang mag-a-address ng pagkinahanglan sa iyong katawan. And Lord God, I declare blessing upon blessing, protection, and Lord God, bisan pa Lord God, ang imuhang pag-atiman kanunay mana sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga panalangin ng tagana ug ipatagamtab sa mga kinabuhi. Your name be lifted up, your name be exalted. Dalaygon ka Ginoo, we pray continually. Lord, I ask your presence. I ask in your holy throne of your grace, Lord. Have mercy on us. Forgive your people, Lord God. Forgive for all our iniquities, our shortcomings, O God. Pasaylua ang tibuok kalibutan. Pasaylua Ginoo, bisan pa, Lord God, ang tibuok nga nasud sa Pilipinas nga nasinati, Lord God, ang makuyaw nga kahimtang tungod diini nga virus. Lord, our prayer, heal our land. Heal our land, Lord God. I pray, Lord Jesus, nga ikaw ang Diyos nga mo address diini pinaagi sa imong pagtubag sa imong paghangyo. Lord, salamat sa iyong pagkabukaton. Ikaw magapanlihok, Ginoo, sa iyong mga tao. Dalaygon ka sa walay katapusan. Protect your people, Lord God. Ikaw magigiya kanunay, bisan pa, Lord God, sa nasod sa Pilipinas, sa among presidente, sa mga frontliners, sa mga doktor, mga nurses, mga implementors sa peace and order, the AFP, the National the PNP, Lord God, bisan pa, Lord God, sa tanan, Bureau of Fire, tanan, Lord God, nga naan, Lord God, sa frontline activities, Lord, protect them and guide them always. Give them patience and perseverance. Salamat, Ginoo, na in times like these, you are Savior, you are Lord, ikaw ang Diyos, you are a strong tower, like God. I declare blessing upon blessing to everyone in the mighty name of Jesus. Amen. God bless everyone o padayon sa pagpangalagad uban ang pagtuo o pagsalig pagpabilin kanunay diha sa presensya. So seek His presence always, every day. And I believe we are safe, secure, and satisfied. God bless.